Tinanim natin, tapos ayan na po tumubo sa kanya, no? Siguro, isang buwan mahigit na ito. And ayan na po siya, jaran. Paano mag-propagate sa pamamagitan lamang ng dahon? Yan, kasi aksidente lang. Hello everyone! This is Sir Misunaw of Mini Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And in today's video, ano nga ba ang topic natin? Snake plants po ito. Paano ba magparami ng snake plants gamit ang dahon lang? So maganda yan, ano? At kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga pong araw na ito, pag-usapan natin yung mga snake plants, ano? At ituturo ko sa inyo kung paano mag-propagate sa pamamagitan lamang ng dahon. Yan, kasi aksidente lang to. Nung last time na nag-arrange tayo ng ating snake plants para dun sa ating garden idea, aksidente po na tinanggal ko yung mga dahon dahil hindi sila kasya dun sa ating parang aquarium. Yan, kung natatandaan nyo yung video natin na yan, ano. At yung mga pinagtanggalan ko po, nakalimutan ko na. At talagang na-set aside ko lang. Tapos, eventually, nakita ko sila. So, binabad ko siya sa tubig. Tapos, ngayon, naku po, nung nakita ko, matutuwa kayo sa resulta. At yan yung papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, hihimay-himayin natin kung ano nga ba yung dapat na ginagawa kapag talagang nagpo-propagate kayo ng snake plants gamit po yung dahon. Kasi minsan, nabubulukan tayo, tapos hindi nagiging successful. Pag-usapan natin kung ano nga ba yung talagang pinaka the best na gawin. Kung halimbawa magpapatubo kayo ng snake plants gamit po yung dahon. Kaya simulan na natin. So, puntahan natin yung ating snake plants na sinasabi ko sa inyo. Actually, ito po yun, ano. Hindi siya magkasya dito sa ating aquarium na to. Ang ginawa ko po, ayan, pinagtatanggal ko po yung mga dahon doon. Tapos nakalimutan ko na, tinabi ko lang. Ang makita ko nung last time, siguro after 2 weeks pa, nung nakaset aside lang siya. Tapos po nilubog ko siya dito sa tubig. Yan. Yan po yung mga pinagtanggalan ko. Tapos, ang nangyari ngayon, siguro isang buwan mahigit na ito. And ayan na po siya, jaran. Wow! O diba? Kita nyo naman. Mayroon ng mga ugat na tumubo sa kanya. Kaya ako'y tuwang-tuwa po, ano, dahil before ginagawa ko yan, but hindi nagiging successful. Hindi man lang siya inuugatan. Alam niyo po kung ano yung nangyayari? Nagiging dilaw po siya, lumalambot, hanggang sa nabubulok. So, inisip ko naman, baka dahil lang din sa ito ay isang buong dahon. Pero before kasi, nagkakat ako ng paganyan, no? Yan, maliliit. Pero alam niyo po ba, na meron po akong naikat din. Ayan, no? Kita nyo. Pero tumubo siya. At hindi siya nabulok. Hindi nabulok yung ating mga leaf na binabad sa tubig. Unlike nung nangyayari before. Na talagang paglagay ko pa lang sa tubig, mga ilang araw, ilang linggo, bulok na kagad siya. At hindi nagiging successful yung ating propagations. Pero yan ang pag-usapan natin. Bakit nga kaya naging ganun, ano? So himayin natin. Actually, ganito po yung itsura. Ito kasi overwater to eh. Ganyan po yung itsura madalas. Yan, nabubulok. Kapag halimbawa na nagpropagate tayo, no? Kahit po hindi sa tubig. Kung halimbawa dinirekta kagad natin sa lupa, magiging dilaw. Tapos eventually bulok siya. So this one, yan. Ito naiisip ko, no? Baka kasi tumuloy-tuloy yung kanyang fungus at mabulok. So tinanggal na natin. And mamaya ito yung sasampulan natin, ano. Pero pag-usapan natin, dahil nga po sa nakalimutan ko siya, yun ang isang factor na nakikita ko para maging successful po yung propagations. Kailangan po pinatutuyo muna siyang mabuti yung dahon bago po natin siya ilagay sa lupa o kaya sa tubig. O yan. At minsan po kasi kapag halimbawang kinat natin, halimbawa nagkat tayo,
at basa pa po yan or hindi pa tuyo yung kanyang sugat, ang mangyayari po, mabubulok siya kapag nilagay natin sa lupa dahil na fungus or maaring mabulok din siya sa tubig. Kapag halimbawa po nagputol kayo, halimbawa ito, sampulan natin, ano, magpuputol tayo nito. Yan. Actually, ito yung kaninang merong parang madilaw-dilaw, ano. Ganyan lang po yung ginawa ko dun eh. Tinanggal ko pong ganyan, yan. Tapos, ayan, tanggalin din natin to. Yan. Yan, pinutol-putol ko lang po siya nung nakaraan. Yan. Putol-putulin lang natin siyang ganyan, ganyan. Tapos, o kaya eto, may sira. Kita nyo ha? Yan, may sira to. Ito. Yan. Kapit natin yung ating camera. Makikita nyo. May sira siya. Pwede nyo nang putulin yan. Yan. And, itong isa na to, yun yung pwede. Or pwede rin, kung halimbawa, gusto nyo lang talaga magparami, no? Pwede nyo na siyang i-cut dito, oh. Yan. So, ayan, na-cut natin tong isa. And ito pa yung isa, na-cut natin. Okay. Ganyan. Usually, minsan kasi, kapag halimbawa pong na-fungus yung inyong yan, snake plants, or nagkaroon po ng parang masama-mashi-mashi, pwede nyo pa po yung masave at ma-propagate. So, i-uproot nyo lang po siya. Tapos po, kuhanin nyo po yung mga, yan, yung mga dako nila. So, ito, kunin pa natin itong pinagputulan natin. So, yan, kuhanin pa natin yan. And this one. Yan. So, pwede nyo po siyang i-uproot bago pa tuluyang talagang matunaw. Pero, kung halimbawa naman pong kaya pa nung plants, okay lang po yan. Iwas dilig na lang po kayo, no? So, yan yung mga treatment dyan. Pero maganda po na kung halimbawa, nakita nyo na ganyan, medyo lumalambot na, tanggalin nyo na po, tapos propagate nyo po. Sayang kasi yung mga dahon nila, no? Ito po, sinasabi ko, isa sa mga kasabihan na talagang pwedeng i-apply dito is yung patience is a virtue. Kasi, kung hindi po tayo mag-aantay, maaring mabulukan tayo ng halaman. Ito po, yan, kita nyo, basa pa po yan, ano. Dati, gumagamit ako ng iba't ibang mga rooting hormones, ganyan, pero ganun pa rin yung nangyayari. Nagkakaroon pa rin po siya ng pagkabulok. At ngayon, naisip ko lang na pwede pala iyon. Kahit mga 1 buwan mong iwanan po iyan, yung mga tinanggal mo na dahon, hindi naman po siya maapektuhan. Kailangan lang po kasi is matuyo po yung kanyang mga pinagputulan. Kasi kung hindi po yan matutuyo, yan, hindi magiging successful. Although, meron naman talagang nagpuputol, tapos nilalagay kagad nila sa tubig, nagiging successful, pero maliit po yung percentage o yung rate na maging successful po yung propagations. So, katulad nga po nito, ayan, may mga ugat na siya. Ito po, pwede na po itong itanim sa bago niyang potting mix. So, yan yung gagawin natin ngayon dahil nga meron na itong mga ugat-ugat, tatanim muna natin siya. Minsan naman, accidentally napuputol yung ating mga snake plants, no? Katulad nitong isa na to, ayan. Ikat na po natin siya. Ayan. O, tumalon yung kinat natin. So, ayan. Ayan po, patuyuin nyo muna, tsaka nyo po itanim. Meron po ako ditong ilang propagations. Ito po, yung ating Persony Eye na nabubulok na at lumambot. Ang ginawa ko po, kinat ko na po siya dun sa kanyang mother plants. Tapos po tinusok ko lang siya dyan. Pero pinatuyo ko muna po, yan. Tinanim natin, tapos ayan na po itumubo sa kanya, no. So, napakaganda. Actually, pwede po kung direkta sa lupa, pwede rin po itong water propagations. Dito po sa ating mga, yan, water propagations po yung ginamit natin. So, dalawang bagay yan, pwedeng water propagations. Pero ang key po dyan is dapat talaga, patuyuin muna. Nang tuyong-tuyo yung sugat ng inyong mga kinat, bago nyo po siya ilagay sa tubig, o kaya po, ibaon sa lupa. So, eto na nga po, yung ating mga nakuha. Actually, ito pwede pang putol-putulin. Kaya lang, ayoko na siyang putol-putulin. Okay na sa akin yung ganyang kalaki. And, ayan. Siguro pantayin na lang natin.
yung mga gupit kasi medyo paling-paling yung mga gupit natin kanina. Tapos ito tuyo na to, oh. Pwedeng-pwede na. Ayan, and yan, papantayin lang natin ganyan. Tapos lagay na natin yan. Yung iba medyo bulok na eh. Tingnan natin kung pwede pa ito na gamitin. Ayan. So, cut lang natin ganyan. O, tingnan natin matuyo. So, ito, pantay naman yung iba. And, ayan. Alam nyo ako, kasi ito, yung halimbawa pinuputol-putol, halimbawa, kapag halimbawa pinutol-putol nyo, kailangan nyo pang tandaan kung ano yung nasa ibabaw. Yan, tapos kung ano yung nasa ilalim. Kaya ako, mas gusto ko na yung isang buong ganitong dahon kapag nag-propagate. Kasi para hindi na ako magtatanda-tanda, no? Pero kung halimbawa puputulin nyo, mas marami kayong magagawa, no? And ayan, lagay na lang muna natin dyan. Katulad nung ginawa natin before, iwanan lang natin at pabayaan natin siya dyan na talagang matuyo. So, eto, lalagay ko lang dyan yan, tapos almost a month siguro or less than a month. Basta makita ko lang tuyo o kung kailan ko maalala. Wag naman sobrang tagal kasi baka naman na sobrang dehydrated na, maluoy na or kaya maging kulukulubot na po bago nyo itanim. Make sure lang po na matuyo yung kanyang mga sugat. Etong mga nakuha natin, itanim na natin yan. So eto, meron na akong mga maliliit na paso dito. At syempre, yan yung talagang gusto ko. Yung maparami natin yung ating mga snake plants. Kasi ang mga snake plants, best air purifier, nililinis yung hangin, and syempre, swerte po, lucky plants. Kaya talagang magandang magpadami nito. So, ayan. Ang gamit ko po, itong aking MDP soil mix. Ito po yung ginagamit ko sa mga succulents, mas fast draining po siya. So, maiiwasan yung pagkabulok ng ugat. At the same time, madaling matuyo yung lupa. Ngayon po, ito yung gagamitin ko kasi ito, may nagsasabi sa akin, mabilis talaga mag-grow yung roots, So, yung MDP soil mix po namin, yan, mabibili po yan dito sa ating garden. Lalagay ko po yung Facebook page namin para po pwede kayo mag-inquire, kung halimbawang o-order kayo nito. So, ganyan lang po ang gawin nyo. And, ayan, lulubog nyo lang po. Ayan. Ayan. And ito po may ugat na kaya madali na pong magpatubo nito, So eventually, ang tutubo diyan katulad ng pinakita ko kanina na may sumulpot na bagong plants. So ganyan din po. Kaya lang po medyo matagal po ito, So patience is a virtue talaga. At susubukin talaga yung mga pasensya nyo, At yan lang po. Iwasan lang pong makapag-commit ng overwater kasi po yung roots nito hindi pa po ganun ka-stable. Nakita nyo naman kung gaano kaninipis lang yan, so medyo ingat-ingat lang po sa pagdidilig. Kapag natuyo na po yung lupa, tsaka kayo magdilig, At gusto nito yung medyo mamoist lang. Mamoist yung inyong mga lupa. Pero at the same time, hindi po siya basang-basa. Kaya dapat po yung paso nyo rin may butas, Maraming butas. Yan po yung dapat gawin. So, eto, itatanim muna natin to. So, ito na yung ating mga naitanim na snake plants. And, ito po ay robusta po yung kanyang variety, So, hintayin natin to na talaga na mga lumaki. Tapos, bibigyan ko kayo ng mga updates. At, ganyan lang na naman. Kung halimbawa, meron kayong paboritong snake plants, kahit anong variety pa yan, yan po yung pagpapatubo niya sa pamamagitan po ng dahon. So, ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating propagations.
sa pamamagitan po ng dahon para po dito sa ating mga snake plants. And I hope may natutunan kayo dyan. Salamat ng maraming sa mga tumutok ngayon sa ating video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. At syempre po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming sa mga nagla-like, nag-share at nagko-comment. And this is Hermy Sunao, nagsasabi po sa inyo ng happy planting. Bye-bye!